Samantala, napasok na sa wakas ang Sitio Cabaro dito sa Iligan City. Ito ang Muslim community na hindi mapasok-pasok dahil nabara ang mga daan ng mga guho. At live din mula dito sa Iligan City, nagpapatrol si Jeff Canoy. Jeff, ano ang nadatnan mo dyan kanina? Ses, kaya nga ng mga nabisita natin ng mga lugar dito sa Iligan ay napuruhan din itong Sitio Cabaro. Pero ang mas malala ay lubog pa rin yung mga bahay sa putik. At yung nag-iisa na ng evacuation center ay matindi ang pangailangan gaya ng tubig, gamot at pagkain. Paakyat pa lang sa bundok kung saan matatagpuan ang Sitio Cabaro, pahirapan na. Madulas ang kalsada at madaling mabalahaw ang mga sasakyan sa putik. Madadaanan din ang pinsalang iniwan ng bagyong Sendo, gaya ng moske sa lugar na lubog sa putik, mga sirasirang bahay at mga naperwisyong buhay. Pero sa kabila nito, mga ngiti ang sasalubong sa mga bisita. Ang mga bata sa evacuation center pilit inaaliw ng mga volunteers para makalimutan ang problemang hinaharap nila. Pero ilang hakbang lang mula sa kasiyahan, agad ipapaalala ang trahedya. Si Aling Noraida, nagluluksa sa gitna ng evacuation center matapos mamatay ang kanyang asawa kaninang umaga. Nakaligtas man sa baha, namatay siya dahil sa bugbog ng troso sa katawan, mailigtas lang ang mag-anak. Sa katabing kwarto, naroon naman si Nanay City na hindi pa rin makapaniwalang nakaligtas sila ng kanyang 5 anak mula sa baha. Sa awa ng Allah, ligtas ko lahat ang mga anak ko. Kahit nawala man sa akin lahat, basta yung anak ko kompleto. Pero ngayon nag-aalala siya dahil nagkakasakit na ang kanyang mga anak at kulang na kulang ang gamot sa lugar. Kanina nagpamahagi na ng tulong ang 1st Infantry Division sa tulong ng Sagip Kapamilya at Pazigdait Organization. Hopefully, kahit malayo sila, alam namin nahirapan sila, we could reach out to them. Itong air assets natin, mga choppers, will be used to bring relief goods in their area. Sa huli patunay ang Sitio Cabaro na Kristiyano man o Muslim, pare-parehong naging biktima at ngayon nagkakaisang magtulungan.